Praise God. Hallelujah. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning sa ating Diyos na buhay. Patuloy natin pinaglilingkuran. Bago po tayo magsiyo po, mga kapatid, dumalangin muna tayo sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan, Diyos na may akda ng buhay ng bawat nilalang. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Ama, sa umagang ito, Lord God, na patuloy po na ikaw ang manguna sa gawain ito, Panginoon, na patuloy po namin iniaalay sa iyo. Humihingi po kami, Ama, ng kapatawaran sa mga naging pagkukulang namin, Lord God, na makaharap po kami sa iyo ng may malinis na puso, malinis na kaisipan, Lord God. Alisin mo po ang anumang karumihan, Panginoon, upang makapagsamba kami sa iyo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, Panginoon, at buong lakas. Maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito na patuloy mo po kami binibigyan ng kalakasan. Patuloy mo po kaming iniingatan, Ama, sa lahat ng mga bagay na maaaring mangyari sa sanlibutan ito. Patuloy mo po kaming inilalayo sa mga kapahamakan, Lord God. Kami dito sa lugar ng Dohat, gayon din po ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa aming mga pilit. Inaalis mo po, Ama, ang mga bagabag sa aming mga puso, sa aming mga isip na maaring may mangyaring hindi mabuti sa aming mga mahal sa buhay na nasa malayo. Dahil patuloy po ikaw ang kumikilos, Lord God, sa bawat isa sa aming mga mahal sa buhay. Iniingatan mo po siya, binibigay mo po sa amin ng kapanatagan, Ama, sa aming mga puso at isipan, upang makapaglingkod po kami sa iyo ng buong katapatan, Lord God, ng aming mga buong puso, Panginoon. Salamat po, Ama, patuloy po na dinadalangin ko po sa iyo na pangunahan mo po, Ama, ang iyong maliit na lingkod. Wala po akong alam, Ama, sa mga bagay na ito, maliban na iyong ipaunawa, Lord God. Ikaw po, Ama, ang makita sa likod ng pulpito, hindi po ang aking presensya, Lord God. Gamitin mo lang po akong daluyan ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Patuloy po ako magpapagamit sa iyo, Ama, sa abot ng aking makakaya. Ama, gayon din po sa mga gagamitin mo pa na sa susunod na magbibigay ng mensahe, Panginoon. Pangunahan mo rin po, Ama. Ikaw po ang mag-iingat sa buong gawain ito, Lord God. Alisin mo po ang anumang gawa ng kalaban na maaaring makadistract, Panginoon, sa gawain ito na alay po namin sa iyo. Maraming po salamat, Ama. Sa iyo po ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian. Ito po mga pagsamot dalangin namin sa iyo. Sa matamis na pangalan ng bugtong ng anak, Kristo Jesus, aming Diyos. Amen. Skat. Mari na po tayong po, mga kapatid. Salamat po sa mga nagpatotoo na medyo mahaba-haba. Hanggat humahaba, nandun pa rin yung hindi nawawala. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 1. Verse 73 to 75. Luke 1:73 to 75. Okay na ba, mga kapatid? Sinasabi po dito, the oath which he sware to our father Abraham, that he would grant unto us, that we, being delivered out of the hand of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness before him all the days of our life. Praise God. Maraming beses nyo na pong nadinig to, mga kapatid, ng mensahe na to, pero sa akin po, hindi sa aking presensya po, maaaring sa iba nating mga kapatid. Pero sabi nga po ng ating nakatatandang kapatid, ulitin man, iba pa rin mayroon pa rin iba, sabi.
ulit-ulitin man natin to dahil ito ang mga salita ng Diyos. Walang umay, kumbaga. Kahit araw-araw mong ihain sa hapag mo, patuloy mo pa rin kakainin. Hindi ka magsasawa. Kung yung mga pagkain nga na pangkaraniwan, hindi tayo nagsasawa, yung pang salita ng Diyos. Sabi ng ating propeta, when we receive Christ, it isn't just for a few hours or just for the time of revival, but it's to last all the days of our life. I think each person coming to Christ ought to sit down first and think before you even go to the meeting. If God should call me, am I ready? Yun yung napakalaking katanungan, mga kapatid. Kung tatawagin tayo ng Panginoon, handa ba tayo? Isang malaking katanungan na walang ibang makakasagot kundi sarili lang natin. Hindi pwedeng si pastor ang magsabi na, handa ka na. Pero sa sarili mo, hindi pa. Ikaw lang ang nakakaalam kung gaano ka kahanda sa pagdating ng Panginoon. If He should speak to my heart, should I stand up? Am I ready to surrender all my life to Him? Ready ba tayo, mga kapatid? Na i-surrender natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Kasi kasama yun sa pagtayo na sa tanong na, am I ready kung darating ang Panginoon? Kailangan ready rin tayo na i-surrender yung buong buhay natin sa Kanya. Para masabi natin ready tayo sa pagdating ng Panginoong Hesus. That's the only way that He will accept you is when you give all your life. Yun lang pala yung tanging kasagutan. Para tanggapin tayo ng Panginoon. Kung ibibigay natin yung buong buhay natin sa Kanya. Hindi pwedeng tatanggapin lang natin siya sa loob ng ilang oras, ilang araw, ilang minuto. Hanggat nandito lang pa sa gawain, tanggap natin siya. Pero pagdating sa labas, hindi na. Parang masasabi ba natin ready tayo kung gano'n na magiging sitwasyon, di po ba? Kailangan buong buhay natin, sa lahat ng oras, sa lahat ng bawat minuto na inilalagi natin sa sanlibutan, dapat buong buhay natin iniaalay natin sa Panginoon. Dapat pag sinabi natin iniaalay natin ang buhay natin sa Panginoon, it should be last up to the end. It would be last all of our life, or all the days of our life. Kaya lang may hindi naman kagaya ng pinanggalingan natin na relihiyon, hindi naman tayo agad na nasa ganitong kalalagayan. Di po ba, mga kapatid? Kung galing ba tayo sa ganong relihiyon, agad pagkasabi, tanggap na natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Ganun lang ba kadali? Di po ba? Hindi naman. Dahil may ibinigay na requirements ng Diyos kung paano natin siya matatanggap ng buo. Kung paano ma-appreciate natin ng Panginoon yung pagtanggap natin sa Kanya. At tatanggapin niya rin tayo. Dapat we should be born again. Dahil sabi nga sa John, verily I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At sa bubang verse pa, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. At kalakip nun yung tamang bautismo. Yun lang yung pwede maging daan para talagang masabi natin na natanggap natin ng buong puso yung Panginoon, na pwede nating ilagak sa Kanya yung ating buong buhay.
habang tayo nandito sa sanlibutan. Kasi yun na yung requirements niya, wala nang iba eh. Kumbaga nga inumpisahan mo sa tama eh. Pag nagumpisa ka sa tama, diretso na yun hanggang sa huli, tama ka na eh. Yun na yung spot na yun na yung direksyon na pupuntahan mo dahil pag nagsimula ka na sa tama. Hindi mo masasabi na hindi ka dumaan sa mga ganong requirements ng Panginoon tapos tama yung tinatahak mong daan. Di po ba mga kapatid? Mali na agad yung paumpisa mo tapos sasabihin mo sa bandang gitna, tama ako. Paano mo nasabing tama ka kung mali na yung umpisahan mo? Amen. That's right. Dahil ang nature ng tao gumawa ng mga sariling kaparaanan. O yun tinatawag ng mga mental powers. Sa panimula pa lang ng pagbagsak ng tao sa Garden of Eden, umiral na agad yung sariling pamamaraan ng tao. Dahil yung kay Adam na pagbagsak niya, ando na agad yung desire niya na gumawa ng sarili niyang kaparaanan, hindi niya na inintay yung Diyos eh. Sabi nga ng prophet, "That's just the nature of man. He wants his own way. God made man to depend on him, to forsake his way, to crucify his way. He likened us unto sheep, and the sheep is one animal that cannot find his own way. He must be led. A little lamb can lose himself from the fold, and he's just totally lost. He just stands there and bleats." Yun ang gusto mangyari ng Panginoon ng Panginoong Diyos. Yung isusurrender natin sa Kanya yung buong buhay natin. Buong buhay na wala tayong didependehang iba kundi siya lang. Na wala tayong ibang sasandalan kundi siya lang. Kung ano yung gusto yung kalooban niya, yun ang magaganap. Hindi yung sarili nating kaisipan, hindi yung sarili nating desisyon ang magaganapin. Na kagaya rin naman ng tupa na kapag siya nahiwalay sa kawan, wala na siya magagawa. Pagka nawala na yung naglilid sa kanya, pag nawala na, wala na siya magagawa. Mag-iiyak na lang siya ron, no? Tatayo na lang siya ron at maghahanap ng mga kasama kung saan na siya naiwan. Hanggang doon na lang siya, wala na siyang magagawa. Kung hindi siya hanapin ng maglilid, hindi na siya makakabalik doon sa kanyang mga kasama. Gaya rin naman ng isang sanggol na wala siyang ibang dinedependehan kundi ang kanyang mga magulang. Sa kanyang pagsilang, wala naman siya magagawa kundi ang umiyak. Kundi ang pag umiyak siya, ibig sabihin nagugutom. Pero hindi niya kayang i-provide yung kagutuman na yun para sa sarili niya na siya ang gagawa ng paraan. Wala siyang ibang dedependihan kundi ang kanyang magulang. Kung hindi siya asikasuhin ng magulang niya, wala siyang magagawa. Hindi maiibsan yung gutom na nararamdaman niya. Yun ang gusto ng Panginoon na maging ugali ng isang Kristiyano na wala siyang ibang sasandalan kundi ang Panginoon. Sabi nga, a true Christian should depend wholly upon God and upon God's leading. Siya lang yung kailangan gumabay. Sa Kanya lang yung talagang daan na ating dapat tatahakin. Siya lang ang magsasabi kung saan tayo nararapat. Kung bawa naliligaw tayo sa kadiliman, siya lang yung magsisilbing liwanag sa atin na para makita natin kung ano yung daan na ating tatahakin. Si Adam sa kanyang pagbagsak, which is nung umpisa pa lang hindi naman dahil yun nga, nakadepende siya sa Panginoon, yung buong buhay niya sa Panginoon lang saan siya nakadepende. Sa kanyang pagbagsak, lumabas kay Adam yung kanyang second nature, which is the fallen nature of man. He wanted a way back to be redeemed, but he wanted to do it his way and after his own thinking.
Yun yung sinasabi na bumagsak siya, pero ang gusto niya mangyari, makabalik siya sa sarili niyang pamamaraan. That's right. Ayaw niyang bumalik sa Panginoon at ang Panginoon ang maglilid sa kanya. Gusto niya agad na, kumbaga, pangungunahan niya agad yung Panginoon na ito yung daan na pamamaraan ko para makabalik sa'yo. Hindi yung pamamaraan na pinrovide ng Diyos, ayun, hindi yun ang kanyang sinunod. Dahil nga, ang kaisipan ng isang Kristiyano dapat buong buhay natin ibibigay sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos ang magdikta kung sa ano ang kalooban niya at siyang maganap. That's right. Dahil kung ang sarili nating kaisipan ang ating gaganapin, ginaganap natin yung second nature of a man, which is yung fallen nature. Simula, ang Diyos ang naglilid kay Adam. But after the fall, Adam wanted to lead God. Gusto niya siya na yun eh. Siya na yung magmamaneobra. Kumbaga, siya na yung hawak ng manubela, hindi na yung Diyos. Pero sa kabutihan ng Diyos, nag-provide ang Panginoon ng way para makabalik si Adam sa kanya. Kaya lang, tinanggihan ito ni Adam dahil ang gusto niya yung sarili niyang kaparaanan at hindi maghintay sa Diyos. Samantalang kung nagpakumbaba lang siguro siya sa Diyos, sinunod niya inintay niya ang Diyos na maganap kung ano yung kalooban ng Panginoon, maaring wala tayo sa bagsak na kalalagayan. Sabi nga ng propeta, if a man will just come close to God, that when you're lost, don't try to find your way back. Just surrender to Him, and He will lead you. He will lead you back. Don't try to figure out, that's the mental power. Hindi natin dapat pairalin yung ating mental na kaisipan eh, dahil hindi na ito yung will ng Diyos eh. Sarili na natin yung ating pansariling kaparaanan na yun eh. That's right. Amen. Kailangan dun tayo sa leading ng Diyos, yun ang sundo natin. Yung kung ano yung nililid, kung saan niya tayo nililid, dun tayo. Amen. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Diyos na punong-puno ng pamamaraan. Right. Hindi siya nauubusan. Amen. Sabi nga sa awit eh, God will make a way. Diba mga kapatid? When it seems to be no way. Amen. Sa inaakala mong wala ka nang pupuntahan pero nandun ang Diyos eh. Amen. Siya yung magbibigay sa iyo ng tamang daan para ilig ka kung saan ka dapat. That's right. Sabi nga ng ating worship leader, marami tayong mga pinagdadaan ng mga problema, maraming mga nagiging kabagabagan sa ating mga puso na maaaring likha ng sanlibutan, hindi natin pero ang Diyos yung gumagawa nagbibigay ng kasagutan. Minsan nga humihingi tayo sa Diyos ng mga kasagutan sa ating mga problema. Binibigyan tayo ng Diyos ng inaakala nating hindi yung hiningi natin, hindi yun ang ibinibigay ng Diyos. Pero ayun pala merong beyond that na ibinigay ng Diyos, meron palang mas mabuting magiging resulta yun. Kumbaga, humingi ka ng ballpen sa Panginoon, pero binigay sa iyo lapis. Panginoon, bakit lapis? Ayun pala, kung iisipin mo, para burahin mo yung mga magiging pagkakamali mo. Hindi ka mahihirapang burahin dahil lapis ang sinulat mo. Mabubura mo siya nga naman, di ba, mga kapatid? Kailangan, pag ibinigay sa atin ng Panginoon, wag yung hindi ito yung hinihingi ko sa iyo, Panginoon. Bakit ito binigay mo sa akin? Bakit ballpen ang hinihingi ko sa iyo? Bakit lapis ang ibinigay mo? Ayun pala, merong mas magandang purpose yun para madali natin burahin kung ano man yung magiging pagkakamali. Di po ba mga kapatid? Hindi natin masusukat yung kaisipan ng Diyos eh. Kasi alam niya na kung anong pwedeng mangyari, kung ibibigay niya sa atin yung hinihingi natin, alam ng Panginoon kung ano ang pwedeng mangyari, pwedeng maganap.
maaring mapunta tayo sa hindi mabuti. Kaya kung ang buong buhay natin iniaalay natin sa Panginoon, wala tayong magiging pangamba. Humingi tayo sa Panginoon, ipagkaloob niya o hindi. Ang magiging kaisipan natin is merong mas magandang darating. Merong mas magandang magiging purpose kung bakit hindi dumating itong aking dinadalangin na to sa Panginoon, itong aking kakailanganin na to. Kung bakit hindi dumating to, merong mas magandang darating. Sa isang mensahe nga ng ating propeta, in the Garden of Eden, between God and the devil. He chose their part of a man. The devil took the head and God took the heart. Pinili ng devil yung mata, ay yung ulo, dahil parte nito yung mata, yung kaisipan. Ipapakita sa iyo ng diablo kung ano yung kagandahan ng sanlibutan. Kung ano yung magiging maganda sa paningin mo, doon kanya kukunin eh. Yun ang magiging pamamaraan niya para akiting ka, para mawala ka sa daan na patungo sa Diyos. Kinuha niya tong ulo na to para gawin kang smart. That's right. Oh. Kasabay ng kaisipan mo na pag nakita mo maganda to, agad magre-react agad yung utak natin, magre-react agad eh. Which is yung utak natin, ito yung battleground kung dito naglalaban yung tama at mali eh. Kung susundin ko ba to o hindi. Kung ito bang nakikita ko na to na maganda sa paningin ko, magiging mabuti ba yung pag sinunod ko ba to, magiging mabuti ba yung magiging kalalagayan ko rito o hindi. Yun ang naging pamamaraan ng diablo para makuha yung simpatya ng tao. Pero ang Panginoon, ang pinili niya yung puso. Puso ang pinili niya para maniwala tayo dun sa mga bagay na hindi natin nakikita. Which is yung mga bagay na hindi natin nakikita pero alam nating nagaganap. Alam nating meron. Hindi natin nakikita ang Panginoon pero alam nating kumikilos siya sa mga buhay natin. Amen. Amen. Sabi nga for faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi natin nakikita ang Panginoon eh. Nakikita ba natin? Hindi, di ba mga kapatid? Pero alam natin, nasa buhay natin siya, nananampalataya tayo sa Kanya. Alam natin na ang Diyos ang kumikilos sa mga buhay natin. Amen. Gaya nga ng hangin na hindi naman natin nakikita, pero nararamdaman natin na dumadampi sa ating katawan. Ganun ang naging pamamaraan ng Panginoon para maniwala tayo sa Kanya na yun ang pinili niya para paniwalaan natin siya na totoo siya, buhay siya. Gumagalaw siya sa ating mga buhay. He just believes it because God said it. He don't have to see nothing or no sense of his body has to declare. He just believes it in his soul where God lives. Nandun siya sa ating mga alam natin kumikilos talaga siya sa ating mga buhay. Amen. Praise God. But the devil took his head, make him smart, figures himself out a religion, a way of escape. But God wants to lead him to path of worship. Yun na naging pamamaraan ng diablo para makalayo sa Panginoon eh, na tawag dito, aakitin niya yung tao sa ganda ng mga ipinakikita niya, which is wrong, mga kapatid. Maling-mali. Kung ang pag-iaralan natin yung mga nakikita natin sa sanlibutan, tiyak na ilalayo tayo ng diablo sa presensya ng Diyos eh. Napakaraming makakapag-akit sa atin eh. Maraming mga bagay na pwedeng dumating sa atin na
mailayo tayo sa presensya ng Panginoon. Sabi nga ng prophet, Adam made himself some fig leaves together for an apron. We're still the same spirit, but they changed the name of leaves to creeds. He's sewing some creeds together now, but it's still the same objectives. It's still the intellectual thinking of man, and not the plan and will of God. You can never be saved through creeds. You must come God's provided way. Amen. God make a way, but man wants to make his own way. That's right. Oh, Yun ang naging kaparaanan ni Adam nung bumagsak siya. Gusto niya siya ang mag-lead na. Hindi niya na inintay yung Panginoon na bigyan siya ng tamang kaisipan, na tamang daan kung paano agad-agad na gumawa siya ng pamamaraan ng sarili niya kaparaanan. Pinairal niya yung kanyang mental powers para sa mga ganong bagay. Gaya ni Cain, mga kapatid. Diba? Si Cain, napakaganda ng intensyon niya. Kung iisipin natin, ang ganda ng intensyon niya, biro mo lahat ng mabubuting bunga, inialay niya sa Diyos. Gumawa siya ng sarili niyang altar. Kung sa kaisipan ng tao, napakaganda nung ginawa niya eh. Kaya lang hindi yun ang provided way ng Panginoon para makalapit sa Kanya. Merong itinilaga ang Panginoon na may itinilaga siyang provided way para makalapit sa Kanya. Which is ito ang ginawa ni Abel ng kanyang kapatid. Na kung ano yung tama, yun ang ginawa niya. Na binaliwala ng Panginoon yung effort ni Cain dahil mali. Pero hindi siya ganoon natapos dahil napakabuti ng Diyos dahil binigyan niya pa rin ng pagkakataon si Cain. Sabi niya nga, kung ginawa mo lang ang gaya ng sa kay Abel na pamamaraan, hindi ba kita mamarapatin, sabi niya. Kaya lang ang gustong mangyari ni Cain, ang Diyos ang sumunod sa kanya eh. Hindi siya ang susunod sa Diyos. Parang nagalit pa nga siya sa Panginoon. Nagalit siya dahil bakit hindi siya ang binigyan ng atensyon ng Panginoon. Binigay yung pansin kay Abel. Kaya ginawa niya yung mga bagay na hindi dapat. Yun ang naging kaparaanan. Gaya rin naman sa panahon ngayon na gumagawa ang sanlibutan ng mga paraan na sariling kaparaanan na para makalapit sa Diyos. Pero hindi yun ang provided way ng Panginoon eh. Napakarami mga relihiyon na lumalabas na hindi naman ito yung provided way ng Panginoon, na nagkakaroon ng mga sariling kaisipan ng tao para pagandahin lang yung para ang inaakala nilang ang makakalapit sila sa Diyos, ngunit hindi pala yun yung tamang pamamaraan. Na ang gusto pala nilang mangyari, ang Panginoon ang lalapit sa kanila. Sila ang magdidikta sa Panginoon kung anong gagawin. Parang ganoon ang mga nangyayari na sanlibutan, mga kapatid. Hindi gaya ng ang isang tunay na Kristiyano, buong buhay, buong isip natin, ibinibigay natin sa Panginoon. Siya yung kikilos para sa atin. Wala tayong gagawin kundi ang maghintay sa Kanya kung ano yung kalooban niya. Sabi niya, Christian life is continual sacrifice. He that will come after me, let him deny himself daily. Take up his cross and follow me, said Jesus. Yun na yun eh, yung bigay natin yung buong puso natin, buong buhay natin sa Kanya. Sabi nga, Christian life is a continual sacrifice.
Nagsasakripisyo tayo rito para sa anong para saan ba tong sakripisyo natin? Araw-araw kailangan nagsasakripisyo tayo para sa ikapupuri ng Panginoon. Sabi niya nga "He that will come after me, let him deny himself daily." Kalimutan natin yung ating mga sarili. Amen. Ialay natin sa Panginoon. Amen. Yun ang nais ng Panginoong Hesus na mangyari. Hindi relihiyon yung makapagliligtas sa atin kundi ang Panginoong Hesus, kundi ang Panginoon lang, wala nang iba. Sabi nga sabi nga ng only sorry nga sila praise God. Only the blood of Jesus can save us. Sa kabila ng mga naging sakripisyo ng Panginoong Hesus sa atin sa sanlibutan niya, yun yung tamang pamamaraan ang true Christian, masaya siya na ginagawa niya yung mga bagay na para sa Diyos. Walang pag-aalinlangan, buong buhay, sakripisyo. Nandun yung kagalakan sa puso kahit na nandito tayo, gaya nito, nandito tayo nagsama-sama. Masarap magpahinga. Pero ang saya sa puso natin na pumunta dito, magtipon-tipon, nandoon kagalakan natin na magkasama-sama tayo para sa Panginoon. Amen. Amen. Yun yung nagiging kagalakan natin Kung ang Panginoong Hesus nga sa kabila ng mga dinanas niyang mga paghihirap, ang kagalakan sa puso niya nandoon. Sa kabila ng mga hampas, sa kabila ng mga panlilibak po mga kapatid, kung tama. Andun pa rin yung joy sa puso ng Panginoong Hesus. Kasi alam niya, nasusunod niya kung ano yung kalooban ng Ama. Amen. Alam niya kung ano yung purpose ng nagiging paghihirap niya. Hindi siya nagkaroon ng kaisipan na ililigtas ko na, pero ganito ang ginagawa sa akin. Walang ganun ng Panginoon Masaya siyang ginaganap niya yung mga bagay na yun, nahihirapan siya. Masaya siyang ipinako sa krus dahil alam niya ito yung kalooban ng Ama. Kaya sa isang tunay na Kristiyano, dapat masaya rin tayo sa kabila ng mga sakripisyo na ginagawa natin, dapat nandun pa rin yung joy. Hindi nawawala yung saya sa puso natin na ginaganap natin itong mga bagay na to dahil ito ay para sa Panginoon. Isusurrender natin yung buong buhay natin sa Diyos sa lahat ng oras na ilalagay natin dito sa sanlibutan. Kasi tama na napunta na tayo sa tamang umpisa, alam natin tama na hanggang huli ito. Mga kapatid, hindi ka naman pwedeng nagsimula ka na rin sa mali tapos sa kalagitnaan sasabihin mo tama na yung hindi siguro malulugod ang Diyos sa mga ganong kalalagayan. A true Christian true Christian life is a continual sacrifice, mga kapatid. Buong buhay natin alay natin sa Panginoon. Alam naman natin kung para saan itong ginagawa natin sakripisyo. Alam naman natin kung saan patungo to. Amen. Alam natin na merong naghihintay sa atin doon sa itinalaga ng Diyos na para sa kanya mga pinili, which is the eternal life na hinahangad ng bawat mananampalataya. Mga kapatid, hanggang doon lang po tayo dinala, mga kapatid. Kung meron man po ako nasabi na hindi ayon sa salita ng Diyos, back to word lang po, mga kapatid. Salamat.
Again, tayo po yung magsisitayo na mga kapatid. At sama-sama po tayong papurihan natin ang Diyos.